أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay bibigyan po natin ng pansin ang nalalapit na mga pagdiriwang ng mga hindi mananampalataya, na ito po ay may karamihan po sa mga kapatid natin na maaring ito ay ginagawa nila dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Kaya po ang pag-usapan po natin sa araw na ito ay gininto ang payo bago ka magdiwang ng tinatawag na araw ng mga puso o yung Valentine's Day. So malapit na po ito. Kaya sana po ay bago tayo magdiwang ng Valentine's Day ay alamin natin ang tatlong bagay na ito. Ang unang bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya bago siya magdiwang o bago niya, kung siya ay nagbabalak na magdiwang ng araw ng mga puso o Valentine's Day, una-una ay alamin natin kung ano ang origin nito, saan ito nagmula. Marami po nabanggit, 4 po na mga riwaya ang nabanggit sa history po nila, hindi sa atin, dahil sa kanila po yan, sa mga hindi mananampalataya. Dalawa pong babanggitin natin, ito po yung pinakakilala. Ang pinakauna ay ito po ay pagdiriwang ng mga pagano sa kanilang Panginoon na tinawag nilang Diyos ng kalusugan at kalipunan. Yan po ay nabanggit sa ibang mga history nila na itong origin ng pagdiriwang ng Valentine's Day ay pagdiriwang po ito ng mga pagano sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At marami pong mga Diyos-Diyosan ang mga pagano at kabilang dito ang kanilang Diyos na tinawag nilang Diyos ng kalusugan at kalipunan. So ito po yung pinakauna sa history. 4 po ito pero 2 lang po babanggitin natin. Ito po yung pinakakilala sa history ng mga hindi mananampalataya. Yan po pinakauna, ito ay pagdiriwang ng mga pagano. At pangalawa, na ito yung karamihan din na nakikita natin ay dahil ito sa pagkamatay o pagkamartir ni itong santo na ito na pare na si Valentino. Sino ba si Valentino? So dito makikita natin yung pangalawang history ito. Hindi po ito galing sa atin, sa kanila po ito. So dito, itong sa 270 AD, ang emperador na si Claudius II, itong sa pamamalakad niya, ay ipinagbawal niya ang pag-aasawa ng kanyang mga sundalo. Dahil daw sa nagiging kahinaan ito ng kanyang mga sundalo. So ito ipinagbawal ni Emperador Claudius II ang bagay na ito, ngunit hindi ito nagustuhan ni Santo Valentino. Okay, so itong pari na ito ay hindi na nagustuhan ang isinabatas ng emperador na si Claudius II. So ang ginawa niya, siya ay nagkasal ng sekretong pagkakasal sa mga sundalo ng ito yung emperador ng Roma na si Claudius II. Yung mga sundalo ay sekreto niyang ikinakasal. Nalaman ito ng emperador kaya ipinahuli niya si Santo Valentino. At nung nahuli nga ito at pagkatapos ng mga ilang panahon ay ipinag-utos niya na siya ay patayin. So, nung namatay itong si Santo Valentino, ay ginawa itong pagdiriwang bilang pagdakila sa kanya ng mga Romano at saka ng mga Kristiyano, itong tinatawag na pagkamatay ni Valentino. So, dito makikita natin kung bakit nila ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang nila ito dahil nga sa itong tinatawag na pagsakripisyo ni Valentino. So, ito'y pagdiriwang, pagdakila nila sa isang pare, isang santo. Kaya kung itong pag-aral natin, una-una, doon sa una history na nabanggit, ay ito ay pagdiriwang ng mga pagano. So napakalinaw po. Pangalawa, kung ito naman pag-usapan natin, ay pagdiriwang, pagdakila nila sa pagsakripisyo ng pare na ito, ng santo na ito na si Valentino. Kahit saan ang tingnan natin dito ay hindi tayo pwede bilang isang mananampalataya. Bilang isang Muslim, hindi tayo pwedeng magdiwang sa pagdiriwang ng mga pagano. O kaya, kung itong sa pangalawang history, pagdiriwang sa isang pare o isang santo dahil sa pagsakripisyo niya sa tinatawag na bagay
na tinatawag na pinag-utos ng emperador ng Roma. Ayaw niya ito, kaya nagsakripisyo siya sa kanyang sarili. So dito, ang isang mananampalataya, dapat niyang tanungin ang sarili niya. Kung magdiriwang ka ng isang tinatawag na araw, yung Valentine's Day, dapat alam mo ang bagay na ito. Pwede ba ito sa'yo? Alam mo bang original nito? Saan nanggaling ito? Ngayon, nalaman mo. Tanungin mo ang sarili mo. Ikaw na isang Muslim, pinapahintulutan ba sa'yo ang bagay na ito? Hindi po pinapahintulutan. So yan ay malaman mo para hindi tayo mangmang sa ating relihiyon. Na minsan gumagawa tayo ng isang bagay na sinasabi natin na ano lang naman to, araw ng pagmamahal. Pero kung titingnan mo kung ano ang original, kung saan ang pinagbulan ng bagay nito, ito pala ay pagdiriwang pagdakila sa isang pari. So subhanallah, hindi po nababagay sa isang tunay na mananampalataya na ipagdiwang niya ang bagay na ito. So yan po ang pinakauna dapat malaman ng isang mananampalataya bago siya pumasok sa bagay na yan, bago siya magdiwang sa bagay na yan. Pangalawa, ito po ay papasok sa panggagaya. Sa araw, sa February 14, magsusuot ng pula na damit, tapos magbibigay ng mga red flowers sa kanilang mga minamahal sa buhay, sa kanilang mga asawa. Ito po ay panggagaya. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gayahin niya ang isang nasyon, ay siya ay kasama sa kanila. So mag-ingat po tayo, papasok ito sa tashabbuh, sa panggagaya. So hindi po nararapat sa isang mananampalataya na gawin niya ito, at dapat po maging proud tayo sa ating relihiyon. Pangatlo, hindi po ipinagbawal sa relihiyong Islam ang pagmamahal. Sa relihiyong Islam po, ang relihiyon natin ay relihiyon ng pagmamahal. Kaya nga, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, nung siya ay tinawag na isang sahaba, tinanong siya, O Propeta ng Allah, sino ang pinakamamahal mong tao? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Aisha. Ang kanyang asawa na si Aisha. So dito makikita natin na maging ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya sa mga sahaba niya na siya ay nagmamahal at ang pinakamamahal niya sa kanyang pinakamamahal niya na tao ay si Aisha. At nung tanongin siya ay sa mga kalalakihan, sinabi na si Abu Bakr as-Siddiq, ang tatay ni Aisha radhiyallahu anha. So dito makikita natin hindi po pinagbawal sa Islam ang pagmamahal. Ngunit sa isang mananampalataya ay dapat niya malaman, ilagay niya ang kanyang pagmamahal sa tama. Halimbawa, sa pagmamahal sa asawa, ito po ay obligasyon ng isang Muslim na mahalin niya ang kanyang asawa. Bigyan niya ng regalo, bigyan niya ng mga pangangailangan niya, ibigay niya ang kanyang karapatan, at ganoon din ang babae sa kanyang asawa, na obligasyon natin na mahalin natin yung awa sa mag-asawa at yung, kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ang pinakamainam sa inyo ay silang mabuti sa kanyang pamilya. So anong mabuti? Yung pagmamahal, yung pag-uugali. So, kaya hindi natin pwedeng ipagmayabang sa iba na tayo ay mabuting tao maliban lamang sa tayo ay saksihan ng ating pamilya. Dahil dito nakabase yung tunay na mabuting tao, na mabuti ka sa iyong pamilya. So ibig sabihin, mahal mo ang iyong pamilya. At dito makikita natin, alhamdulillah, hindi po ipinagbawal at ang pagmamahal, bagkus ipinag-utos po sa Islam, bagkus obligasyon ng isang Muslim na kapag siya ay tinatawag na nag-asawa ay obligasyon niya na mahalin niya ang kanyang asawa. Alhamdulillah, mahalin mo. Halimbawa, nung tanungin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang pinakaunang tinatawag na yung pinakaunang tao na dapat kong pakitunguhan sa mabuting pakikitungo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. Dahil ang iyong ina, siya yung nagbigay sa iyo ng buong buhay niya. Makikita natin simula nung tayo ay ipinagdadalang tao hanggang sa tayo ay ipinanganak, dumaan ang ating mga magulang sa sobrang hirap. Pero subhanallah, ang kanilang pagmamahal sa atin, kaya hindi natin ito tinatawag na masusuklian sa kanila ang pagmamahal ng ating mga magulang. Kaya dito makikita na alhamdulillah, ang real Islam di po, kundi ipinag-utos niya ang pagmamahal pero ilalagay ito sa tama. Lalo na sa ating mga asawa. Hindi lamang po sa February 14 tayo magbibigay ng flowers o tinatawag na mga regalo, ipapakita natin sa ating asawa na mahal natin. Hindi po yan. Yan po ay panggagaya kung sa February 14 lang.
Kaya na nasabi natin na ito ay pagdiriwang ng tinatawag ng mga pagano. Sa ibang riwaya, pagdiriwang ng tinatawag ng mga Kristiyano sa kanilang pagdakilas na sa kanilang santo na si Valentino. Kaya sa Islam, hindi po. Kung pwede araw-araw, ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga asawa. Kaya nga propeta, sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay dumarating sa kanyang bahay, palagi siyang nagsisiwak upang maganda ang kumbaga sa nagpapaganda sa babae. At yung lalaki naglilinis bago siya pumasok sa bahay ng kanyang asawa. So napakaganda po ang turo ng Islam. At ang isang lalaki, kung napamahal ka sa isang babae na hindi mo asawa, napakasimple. Kung tunay na mahal mo siya, pakasalan mo siya. At kung hindi mo kaya, iwan mo ang haram na relasyon. Bakit? Dahil yan ay ang mangyayari sa haram na relasyon ay magsisisi lamang ang dalawa. Dahil hindi po maiwasan, nabanggit nga sa hadith, na kapag nagsama ang dalawang tao, dalawang lalaki at saka babae, ay kasama nila, pangatlo nila si Iblis, si Shaitan. Kaya hindi maiwasan, subhanallah, yung ganito sa mga kabataan. Nagsisimula yan sa magkaibigan, nagsimula yan sa maglalakad, magpapasyal sila dalawa, nakita sila hanggang sa mahulog yung sa zina. Wallahi al-adim, walang pwedeng mangyari na iba. Hindi pwede na tataas ang iyong pananampalataya. Hindi pwede na sabihin mo na tataas ang iyong iman. Wala. Papupunta yan sa tinatawag na zina. Mahuhulog yan sa zina. Papasok pa rin yan sa zina. Kapag yan ay tinatawag na palagi nag-uusap hanggang sa mahulog yung tinatawag na ang dalawang magkasintahan ito sa zina. At pag nahulog sa zina, Allahu Akbar, subhanallah, yan ay napakalaking kasalanan sa Islam. At marami na nawasak na mga pamilya, nawasak na tinatawag na mga pangarap, nasirang mga pangarap at yung mga tinatawag na babae na umiiyak ngayon sa kanilang mga bahay at iba ay gusto magpakamatay dahil sa tinatawag na haram na relasyon. Kaya bago pa mangyari ang bagay na ito, payo ko po sa aking mga kapatid, sa mga kabataan, iwasan po natin sa abot ng ating makakaya. Kung kaya po natin, kung tunay natin na mahal ang isang tao, pakasalan natin. At kung hindi naman, iwan natin ang bagay na ito at tayo ay magtiis kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kaya nating mag-asawa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Sino man ang iwanan niya ang isang bagay na ito ay pinagbabawal ng Allah para kay Allah, kahit gusto ng kanyang sarili ang bagay na ito, at iniwan niya ito para kay Allah, ay tunay na ito ay papalitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam at mas maganda para sa kanya. Kaya sa mga sisters din, mga kapatid ko, mga arikulay sa wikang Maranao, mga arikulay, kung mahal po tayo ng lalaki ay hindi po dadaanin sa tinatawag na pakipaglaro. Pupunta po yan, mahahanap po yan ng pintuan natin. Yun ang tunay na pagmamahal. Ito'y pinapayo ko po. Ako po ay dumaan sa nung ako'y kabataan, di pa ako nag-aaral pag-aaral sa Arabic. Dumaan din ako sa tinatawag na ganito mga bagay. At isa po ito sa gusto ko maipayo sa inyo. Na galing ito sa puso ko na wag tayong sa mga kalakihan, wag tayong maglaro sa kababaihan. At ganun din sa mga kababaihan, wag mong tinatawag na hahayaan na ikaw ay maloko ng isang lalaki. Kung tunay na mahal ka niya, wallahi, mahahanap niya ang inyong pintuan para siya imamanhikan at ipakita niya sa inyong mga magulang na mahal ka niya at ikaw papakasalan niya. Yan po ang isa sa pinaka may papayo ko sa inyo. At wala pong maidudulot ang tinatawag na haram na relasyon maliban sa pagsisisi. Kaya po ang Islam ay ipinag-utos po ang tinatawag na ziwaj o pag-aasawa kapag kaya natin. Kung hindi natin kaya, ay iwanan natin yung haram na relasyon dahil wala po itong maidudulot sa atin na mabuti. Kaya po, bilang panghuli, ay bago tayo pumasok sa tinatawag na ganitong pagdiriwang, ay isipin natin, unang-una, ito ba ay ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siguradong hindi po ito kinalulugod ng Allah dahil ito ay gawain, pagdiriwang ng mga Kristiyano, mga hindi mananampalataya, na sila ay tinatawag na bilang pagdakila nila sa kanilang santo, sa kanilang pari, na ito ay si Valentino, at sa ibang riwaya naman ay pagdiriwang ng mga pagano. So hindi po ito kinalulugod ng Allah. Pangalawa, tayo ba ay makakakuha dito ng gantimpala? Wala po tayong makukuha ng gantimpala dito. Dahil ito ay panggagaya. Ito ay panggagaya sa mga hindi mananampalataya. Kaya isipin natin, bago natin ito gawin, ang mga bagay na ito, at
sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na al-mu'minul qawi khairum min al-mu'minid dhaif, ila akhir al-hadith. Na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mu'min, ang mananampalataya na siya ay malakas sa kanyang iman, sa kanyang kaalaman, ay tunay na mas mainam kaysa mu'min na siya ay tinatawag na mahina ang kanyang iman. At kabilang sa ating tinatawag na malakas ang kanyang iman ay yung tinatawag na malakas ang kanyang kaalaman din sa ganito mga bagay na makakatulong sa kanyang relihiyon, at yung iman, tinatawag na proud ka sa iyong relihiyon. Tayo po ay isa sa mga pinaka magandang nasyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan makikita natin na ang relihiyon natin mula noon hanggang ngayon ay nananatili, at ito ang pinakadakilang relihiyon na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat lamang na tayo ay maging proud tayo sa ating relihiyon, at huwag tayong manggaya sa ibang mga hindi mananampalataya, lalo-lalo na sa mga bagay na ito ay natatangi sa kanila. Kaya alhamdulillah, gawin po natin ang ating pag-iwan sa mga bagay na ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal po sa iyong asawa ay ito ay obligasyon natin araw-araw, oras-oras, at hindi po ito sa February 14 lamang, at ito ay tinatawag na panggagaya, gaya na sabi natin, at ganun din na isipin natin palagi na lahat ng ating ginagawa ay nararapat na ito ay nauukol sa ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at naayon sa mga sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung tayo ay tinatawag na lumihis sa turo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit po yan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kila, ya Rasulullah, wa man aba? Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng aking ummah, aking mga nasyon, ay sila ay papasok sa paraiso maliban sa silang tumanggi. Tinanong ng mga sahaba, o Propeta ng Allah, sino ang tumanggi? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sundin ni ako, sino man ang hindi na isabuhay ang aking sunnah, sila yung mga tumanggi. Hindi na isabuhay. Sino man ang hindi na isabuhay ang sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at iwanan niya ang mga sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tao na tinatawag na itinanggi nila ang tinatawag na nabanggit sa hadith na hindi sila makakapasok sa paraiso, bagkus sila ay paparusahan sa impyerno. Kaya narapat lamang po na tayo ay nagpapayuhan. Huwag po nating isipin na bakit puro bid'ah, bakit puro bawal, bakit hindi po, dahil ito ay tinatawag na may konektado po sa akida o paniniwala. May konektado po ito sa akida o paniniwala. Dahil ito ay pagdiriwang ng mga pagano sa ibang riwaya, pagdiriwang ng mga Kristiyano sa kanilang santo na si Valentino. So ito po ay may koneksyon sa akida o paniniwala na hindi po nababagay, nararapat, at hindi po ito tama na ginagawa at ipinagdiriwang ng isang mananampalataya. Maging proud po tayo dahil tayo po ay isa sa mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang relihiyon na ito ang relihiyong Islam. Na sinabi sa ayah na وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi ng Allah, sino man ang kumuha ng ibang relihiyon, ay ito ay hindi tatanggapin sa kanya at mabibilang siya sa kabilang buhay sa mga talunan. Kaya alhamdulillah, tayo po ay ginabayan ng Allah, kaya narapat po na tayo ay magpasalamat kay Allah, tayo po ay sumunod sa mga utos ng Allah at sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.